Welcome back mga kababayan sa aking YouTube channel. At ngayon nga ay ang video ko ngayon ay para dun sa mga kababayan natin na gustong magbakasyon sa Pilipinas, galing dito sa South Korea, magbabakasyon papunta ng Pilipinas. At ituturo ko nga ay kung paano kumuha ng OEC exemption. At doon naman sa mga kababayan natin na sa Pilipinas na wala pa naman dito sa South Korea, kahit hindi nyo na muna ito panoorin, pero mas maganda panoorin nyo na rin para magkaroon kayo ng idea kung paano kumuha ng OEC exemption sa online, sa POEA online services. At dahil nga ako'y magbabakasyon sa September, naisipan ko na kumuha na ngayon ng OEC exemption, kasi ang validity naman ng OEC exemption ay 60 days. Kaya pwede na akong kumuha ng OEC ngayon kasi ang bakasyon ko sa September 14. Mamaya sa bandang huli ng video ko, sasabihin ko kung sino yung pwedeng kumuha ng OEC online at kung sino yung hindi pwede. At umpisahan na nga natin mga kababayan. Yung ginawa kong screen recording sobrang tagal, kaya ang ginawa ko ganito na lang, hindi na yung sa screen recording kasi sobrang tagal. At umpisahan na nga natin. Open nyo muna yung Google Chrome ninyo. Punta muna kayo sa Chrome ninyo. Pag nandyan na kayo sa Chrome ninyo, i-type nyo lang sa search yung POEA online services. At i-click nyo lang yan. Pagka-click ninyo, ang lalabas ulit ay ganito. May ganyan sa taas, DMW, Department of Migrant Workers. At yung may bilog na pula, ay i-click nyo ulit yan, yung POEA Online Services. Pagka-click ninyo, ay ito na ang lalabas. Yan, Online Services Portal. I-registration. Sa ibaba ng i-registration, ay i-click nyo ang Let's Go. Yan. Pagka-click nyo ng Let's Go, ang lalabas na ay ito. Yan na. May login. Makikita nyo sa baba, yung may kulay pula na next. Login ang nakalagay. At una nyong ilalagay, dyan may nakalagay dyan na email address. At ilagay nyo lang ang email address nyo dyan. Yan. Type muna kayo ng email address. Tapos, pagka-type nyo ng email address, click nyo ang next. Pagka-click nyo ng next, ay ito na ulit ang lalabas. Login. Password naman. Ilagay nyo password ninyo. Pagkalagay ng password, i-click nyo ang login. Yan, login. Pagka-click nyo ng login, ay ito naman ang lalabas. Yan. May nakalagay dito na please input your pag-ibig. Ayan. Sa akin hindi ko na nilagyan ng pag-ibig number. Medyo tatagal pa Pwede namang lagyan at pwede namang hindi. Pero may pag-ibig ID, may pag-ibig number ako pero di ko na nilagay. I-click nyo lang yung close. Pag ayaw ninyong maglagay ng pag-ibig number, click nyo lang yung close. At pagka-click nyo ng close, ito na ang lalabas. Yan, malinaw na. Kanina malabo. Ganito ang lalabas. At makikita nyo sa taas na doon sa may bilog na pula, may nakalagay dyan na balik manggagawa. I-click nyo lang yung balik manggagawa sa taas. Yung may bilog na pula. Pagka-click nyo ng balik manggagawa, ito na ang lalabas. Ayan. May nakalagay dito na passport data available. Pag-ibig do not available. Please secure ID from pag-ibig. Baliwalaan nyo na lang yan. Huwag kayong matakot dyan kasi okay lang naman yan. Wala. I-click nyo ng next. At pagka-click nyo ng next, ito na ang lalabas. Ayan, makikita nyo dyan. Input your flight date. Yan. Nasa inyo na yan. Kung babasahin nyo pa yung mga nakasulat dyan sa kanan,
At i-click nyo lang yan sa baba, yung input your flight date. Yan. Pagka-click nyo yan, ilalagay nyo na yung ano nyo yung flight date ninyo pabalik dito sa South Korea. Kasi ang ibig sabihin ng OEC, balik manggagawa, ay yan yung OEC exemption, yan yung gagamitin ninyo pabalik dito sa Korea. Ibig sabihin ng OEC exemption, balik manggagawa, ay yung flight ninyo pabalik dito sa South Korea, doon nyo gagamitin yan OEC na yan. Kaya ang ilalagay nyo dyan sa input your flight date ay yung araw kung kailan kayo babalik dito sa South Korea. O, pagkalagay ninyo ng flight date pabalik dito sa South Korea, ayan na. I-click nyo ang next. Yan, nakalagay sa akin, ang balik ko dito sa South Korea ay September 23. Kaya ang nilagay ko dyan ay 9/23/2024. Pagkalagay ng flight date pabalik dito sa South Korea, i-click nyo ang next. Pagka-click ng next, ayan, lalabas na yung impormasyon ninyo. Yan, nakalagay dyan yung pangalan, birthday, yung passport expiration, nakalagay na dyan lahat, kung pangalan ng company, kung saan bansa kayo. At dito sa baba ay may makikita kayong mga tanong. Katulad dito, unang tanong, are you returning on this employer? Click nyo lang ng next. Ng yes. Click nyo lang yes. 4 na tanong ang nandito sa baba. 4 na beses din yung i-click yung yes. Pagka-click nyo ng yes ng 4 na beses, ito na ang lalabas. At dito parang nagka-problema ako dito kasi kulang-kulang sa country parang iba yung nakasulat. Tapos doon naman sa city wala din. Tapos contract start wala rin akong nakalagay. Kaya pag may na-encounter kayong ganito na walang nakalagay, pilapan nyo na lang. I-click nyo lang yung may arrow na yan nakapababa. At lalabas na dyan yung pamimilian ninyo. Ilalagay nyo dyan yung country, South Korea. Wala sa akin Saka sa city ko, Seoul. O kung saan kung sa Busan o saang lugar kayo dito sa South Korea, yung city, yun ang ilalagay nyo. Ako kasi nasa Seoul, kaya Seoul ang ilalagay ko. Tapos dito naman sa contract start, ilagay nyo dyan kung kailan kayo nag-start dito sa South Korea. Yung nakalagay sa ARC ninyo, dun sa alien card ninyo, kung kailan kayo nag-umpisa, yun yung ilalagay nyo dyan. Tapos dito naman sa duration months, may nakalagay na ako, 36 months tama. Tapos dito sa salary, di ko na binago. Kasi yun yung nakalagay sa kontrata ko. Currency, Korean won. Tapos period, yung monthly salary, kaya month, tama naman. Tapos, kasi pag kiniklik ko to, pag hindi kumpleto, ay hindi siya hindi siya nagpo-proceed. Ang may lumalabas na input contract start date. Kaya kinumpleto ko. At pag napilapan nyo na nga yung mga kulang, ay i-click nyo lang yung submit at yan na yung lalabas. Nakalagay dyan, balik manggagawa, application, at dun sa taas ay may nakalagay na print OEC. Yan, i-click nyo yung print OEC Pagka-click nyo ng print OEC, ito nang lalabas. Meron kayo dyang makikita na diyan sa bilog, may binilugan ko na yan, may open na nakasulat. I-click nyo lang yung open at yan na yung lalabas. Meron na kayong OEC. Ganun lang kadali. Tapos na. Yan, may OEC na. Ganyan lang kadali. At meron nga pala akong sasabihin kasi nga ang pwede lang kumuha ng OEC exemption online ay yung mga dati nang nakapagbakasyon sa Pilipinas. Yan ang may OEC exemption. Pero kung ikaw ay first time mo palang magbabakasyon, kailangan mong pumunta sa Itaewon, sa Philippine Embassy, sa Polo. Doon sa Polo ang punta pag magre-report ka at kailangan mong kumuha ng OEC. Pag first time mo palang magbabakasyon, ay doon ka sa Polo pupunta.
sa likod ng Philippine Embassy. At kung hindi nyo alam kung paano pumunta ng Philippine Embassy at ng Polo, panoorin nyo na lang yung video ko na yan at malalaman nyo dyan kung paano pumunta ng Philippine Embassy. At doon naman sa mga kababayan natin na nandito sa South Korea at nagparili sila at hindi na yung dating company nila ang pinapasukan nila, di syempre mababago na yung address, hindi rin sila makakakuha ng OEC exemption kasi nga bago na yung company pinapasukan nila. Kaya ang gagawin nila, pupunta rin sila sa Polo sa Itaewon. At bago kayo pumunta sa Polo sa Itaewon, kailangan nyong magpa-appointment. Kung pupunta kayo ng Linggo o kaya Sabado, kailangan nyo ng appointment. At sabi ng iba, hindi naman daw kailangan ng appointment, pero mas maganda magpa-appointment kayo. Pero kung pupunta naman kayo ng Lunes hanggang Biyernes, yan, hindi na kailangan ng appointment. Yan lang muna sa ngayon mga kabayan. Maraming salamat sa panunod at sana may natutunan kayo sa video ko ngayon at magkita-kita ulit tayo sa susunod ko na upload ng video.